mga kamasters! Welcome sa part 2 ng ating Google Classroom Tutorial Tagalog serye. Bago po tayo mag-start, gusto ko po muna sanang magpasalamat sa mainit na pagtanggap ng ating part 1. At dahil po dyan ay masyado po tayo namomotivate na gawin po ang lahat para ma-share po sa inyong lahat po ng mga bagay na kailangan natin malaman tungkol sa Google Classroom. At dahil po dyan, gusto ko po nang sabihin na thank you so much. Sa first part po ng ating Google Classroom tutorial ay diniscuss po natin kung paano ba tayo makakaumpisa na makagawa ng ating Google Classroom account at na-discuss po natin ang pag-create ng class at ang first tab na nakikita natin sa ating teacher account, ang Stream tab. Ngayon naman po ay didiscuss natin ang pangalawang tab, ang Classwork tab. Kapag inopen po natin ang ating Google account at tayo naka-sign in na, again, pupunta po tayo sa upper right side. I-click po natin yung multiple dots. Then, hahanapin na lang po natin ang Google Classroom. Pag-click po ng Google Classroom, ay re-redirect na po tayo sa ating Google Classroom account. At ganito po yung makikita natin. So, ang nakikita po natin ngayon sa screen ay ang ating first class na ginawa sa ating part 1. So, pag open nyo po ng inyong Google Classroom account, ang makikita nyo po ay yung mga class na ginawa po ninyo. Nagagawin din po nyo syempre sa inyong Google Classroom account. So, itutuloy na po natin ang ating discussion. I-click po natin itong class na ginawa po natin last time. Muli po, na-discuss na natin ang Stream tab. Ang next tab natin ay ang Classwork. So, sa bandang gitna sa taas, lagay Classwork. So, ano nga ba ang nasa Classwork tab? Sa Classwork tab, we can create assignments and questions. We can use topics to organize classwork into modules or units. And we can order work the way you want students to see it. Sa Classwork tab natin nilalagay kapag mag-create tayo ng, pag kinilik natin itong create, yan, meron tayong options. Meron tayong assignment, quiz assignment, question, or gusto natin mag-post ng isang material, or mag-reuse ng post. Sir, ano po yung reuse ng post? Ito yung sinasabi ko na madaling paraan na kahit iba-ibang class ang i-create natin sa iba't ibang section na handle natin, ay hindi na natin kailangan pa na ulit-ulitin yung proseso ng pagtatype ng halimbawa quiz, assignment, pag-upload ng video, pag-upload ng file. Kasi ito yung gagamitin natin para i-reuse yung post na ginamit natin sa isang class to the other class. So mamaya ipapakita natin yan. Since nandito pa tayo sa ating unang class, wala pa tayo mapagagamitan ng ating reuse post. So halimbawa, ang first na aking classwork ay assignment. So, pag kinlik yung assignment, ito yung lalabas. Merong title, tsaka instructions. So, pag kinlik mo yung title, halimbawa, ano bang naisip mo na first assignment? So, halimbawa, ang first assignment mo ay self-introduction. So, lalagyan mo sa title, click mo yung title para lumabas. Then, i-type mo yung title ng yung assignment. Halimbawa, self-introduction. Para hindi masyado mabigla. Ano pa lang, basic pa lang muna. Then, sa instructions, pwedeng optional, pwedeng hindi na, pwedeng meron. Pero mas maganda talaga pag gumagawa tayo ng assignments or kahit anong bagay na gusto nating paggawin ng bata, dapat lagi tayong meron directions para at least may susundan sila. Kung hindi, then di natin ma-expect na kung ano yung gusto natin na makita doon sa ginawa na output ng bata. So, dapat mas specific tayo. So, write something about yourself. Write something about yourself. Then, sabi mo doon, be creative. Be creative in telling something about, be creative in telling about yourself.
Ayan, so yan lang pinaiisip ko ngayon. So again, pwede pa po kayo mas maglagay dyan na mas specific at yung sa tingin nyo ay talagang sakto dun sa gusto po ninyo na makita. Kaya pwede po yung ilang words ba yung ano nyo, yung at least ilang words ba or ilang paragraphs ba. So nasa inyo na po yan. So dito sa baba, meron kang dalang options. Pwede ka mag-add. So pwede ka mag-add ulit kagaya nung kanina, Google Drive, link, file, YouTube. Since ito naman self-introduction, hindi naman natin kailangan na pang mag-add muna. Add muna for the meantime. So, ano tong create? Diba pag ganito, itong assignment, usually, ang gagawin nila ay pupunta sila sa Word at magta-type. So, kailangan pa bang gawin nyo ng bata? Hindi na. Meron tayong shortcut para doon. Gagawin natin ay click yung create. Then, doon pag click ng create, may lalabas na mga features ng Google. Ito yung Google Docs, ito yung parang Word, Google Slides, para siyang PowerPoint, Google Sheets, ito yung Excel, Google Drawings, at saka Google Forms. So, pipiliin natin para meron ng format yung mga bata at hindi na nila kailangan pang kung ano-anong format at hindi na nila kailangan pang pumunta sa Word. Then, gagawa na natin sila ng template. So, template lang ng ito yung meron na silang susundan. So, click yung Docs, Google, yung Docs. So, pag-click natin ng Docs, mag-i-create na siya. At, mariredirect tayo dito sa Google Docs. So, pag napapansin nyo, ang Google Docs ay parang Microsoft Word. So, ito yung kanyang counterpart. So, lagyan mo natin siya ng title dito. So, may untitled. I-click natin itong untitled document. Pag-click natin yan, pwede na tayo mag-type ng ating title. So, ang title natin ay Self-Introduction. So, ito yung para sa ating first activity. So, papasin nyo, Self-Introduction in Maestro Johnny Science Class Newton. So, ganun pa rin yan, parang sa Word. Yan, pwede mo na siyang umpisa. Pwede mong, di ba, usually, pag nagpapasa tayo, gusto natin may pangalan sa taas at saka section. Pwede mo rin gawin yun. So, halimbawa, pangalan ng bata ay, so, dito, tatype natin. So, pag okay na yung title, ayan, so pag okay na yung title, natin, punta tayo dito sa gitna, then i-click natin siya. So, mapapansin nyo, may nagbi-blink. So, dito na yung magta-type. So, pwede yung naka-align left. So, since naka-align left siya, so, yan yun. Pwede mo siyang i-center. Pindutin mo lang to, center. So, yan na siya. Then, pwede yung naka-align right. Yan siya. Or naka-justify. So, usually, ito yung pag gumagawa tayo ng paragraph para pantay yun sa kaliwa tsaka sa kanan. So, since magagawa tayo ng pangalan, sa left tayo. Align left. Then, type natin, halimbawa yung pangalan ng bata ay student. Halimbawa, student A. Yan. Then, ang section niya ay, so kahit nandiyan na siya, so pwede pa naman ilagay yan, Newton. So, 7 Newton. Siya. Then, enter. Tapos, click natin yung center. Ito yung para sa title natin. Self-Introduction. So, dun sa instructions, pwede mong sabihin doon na pwede silang gumawa ng kanilang sariling title. So, halimbawa, all about me or this is me. So, this my self-introduction. So, nasa iyo po yan. Sa instruction po natin ilalagay yung mga bagay na yun. Dahil nga, yun yung mga gusto makita. So, pag hindi tayo naging specific sa gusto natin kita at gusto nila at dapat nilang ilagay sa kanilang output, ay hindi rin po yun yung ating makikita. So, suggestion po, let's be very specific or let's be specific with our instructions. So, dito, pwede na silang mag-type. So, yun na yung pinaka-template mo. Ano yan, sir? Magkakaroon ba yung mga bata ng ganyang kopya? Yes. So, kapag ready na yung template mo at okay na, ang gagawin mo lang ay i-click yung share. Okay, pag i-click mo yung share, yan. So, ano ba ito? So, pag i-click mo yung share, yan, pipili siya kung kanino mo ba gustong i-share. So, ang i-click mo dito ay dito, siyempre kay teacher.
So, click mo yung pangalan ng teacher. I-click mo. Pag nag-highlight na yan, click done. Okay? So, meron ka na. Okay. So, ang gagawin mo na lang, pag na-share mo na, ay punta ka dito sa classwork. Click mo ulit dun sa classwork. Balik ka sa classwork. So, yan na. Now, kapag nagawa mo na yan, dito sa bandang right side, may nakalagay na students can view file. Pag kinlik natin tong arrow button dito, arrow down button dito, kapag kinlik natin tong arrow down button dito, meron tayong tatlong options. Students can view file. Ibig sabihin, pwede lang makita yung file. Students can edit file. Ibig sabihin, pwede nilang i-edit yung file. Or students, or make a copy for each student. Ibig sabihin, bawat isang estudyante, iba-ibang file para sa kanila. So, ano bang pinagkaiba nun sa students can edit file? Kapag ang pinlik mo ay students can edit file, ang ibig sabihin nun, lahat ng bata ay pwedeng i-edit yung file na yun, yung isang file na yun, at syempre, iba-iba sila ng gagawin, nandun lahat ng mga output nila sa file lang na yun. Kasi isa lang eh. Okay? Kapag students can view the file, pwede nila makita yung file. So, dapat dito, ang pipili natin ay make a copy for each student para bawat sa kanila ay makakatanggap ng so, dapat ang pipili natin ay make a copy for each student para bawat sa kanila ay makakatanggap ng docs na yon na pwede nilang i-edit. Sir, matatanggap ba talaga ng bata yon? So, tignan natin. I-click natin yung make a copy for each student. Ayan. Ano sir yun nandito sa may bandang right side? Nandito sa right side ay yung points na ibibigay mo. So, ilang points ba? Pwedeng 100, pwede mong lagyan 10, 20, 30, 40, 50. So, depende sa kung ilang points. Or pwede rin ungraded. Pwede rin na maglagay ka ng due date. So, pag kinlik mo tong arrow down button sa may due, ito yung lalabas. So, kung gusto mong lagyan ng due date, halimbawa, ang pagpasa nito ay sa ganitong araw, specific, at ganitong oras. So, kiklik natin tong arrow down button at mamimili na tayo ng araw na kung kailan dapat maipasa ng bata. So, since yan ay due date, dapat maipasa nila bago yung deadline or due date. So, halimbawa, ang deadline ay sa May 29. Then, kung anong oras. Anong oras ba? Hanggang alas 10 ba? So, halimbawa, hanggang 10 p.m. 10 p.m. Yan. So, hanggang 10 p.m. lang. So, yun na. Then, okay mo na. Then, click natin sa labas. So, ibig sabihin, ang due niyan ay sa Friday, May 29, 10 p.m. Okay. Kung gusto mong mas maging specific pa, yung gusto mong makita ang output ng bata, ay pwede mong i-click itong rubric. Alam naman natin na ang rubric ay napaka-importante kapag or type ng yung pinapagawa ay paragraph form or hindi siya multiple choice, yung hihingi ka ng sagot. So, yung rubric ay pwedeng maging guide nila para ito yung mga gusto makita ni teacher sa aking output. So, pag-click natin yung rubric, yan. So, pwede kang mag-create ng rubric. Pwede kang mag-reuse ng rubric. So, syempre, yan ay kapag meron ka ng rubric na ginawa dati or import from sheets or kapag meron ka na. So, syempre, ito ay isang assignment sa production, mag-create ka ng rubric. Yan. So, pag click mo yung rubric, ito yung lalabas. Pag gumagamit ka kasi ng rubric, kahit yan ay essay type, magiging objective yung pag-check mo ng iyong ng output ng bata. So, hindi niya sabihin na mahaba lang yung sagot kaya ang taas ng points, maiksi yung sagot kaya ang baba ng points. So, kapag may rubric ka, mas magiging objective yung pag-check mo ng output nila. So, paano ba tong rubric? So, sa ating rubric, mas maganda kung meron na tayong nagawang rubric para ang gagawin na lang natin ay i-copy-paste doon sa ating Google Classroom. So,
Halimbawa, ito po yung ating rubric. So, ang rubric ay may mga specific na criteria, na bawat criterion ay may specific pang mga levels na doon nakadepende kung ano yung points ng bata. So, halimbawa, sa specific na rubric na to, meron tayong dalawang criteria, yung quality of writing at saka yung grammar, usage, and mechanics. So, ito yung dalawang criteria na hahanapin mo o gagaydan mo sa bata. So, first, yung quality of writing. Ang way ba ng writing mo ng bata ay expert. Kapag expert, yan ay 5 points. Ano ba dapat ang makita sa pag 5 points? So, kapag piece was written in an extraordinary style, very informative and well organized, 5 points. Expert level. Kumbaga sa criterion na yun. Kapag yun naman ay piece was written in an interesting style, somewhat informative and organized. So, yung somewhat, so hindi na siya very informative kagaya number 5. So, 4 points. Kapag naman piece had little style, gives some new information but poorly organized, 3 points. Capable. At yung sa beginner naman na level, 2 points. Piece had no style or gives no new information and very poorly organized. So, ganyan po yung ating rubric. So, actually, medyo matrabaho po siya, pero yan po yung way talaga para very objective po yung ating pag-check ng kahit anong mga answer type at hindi yung mga multiple, yung kailangan lang mamili. Kapag yan ay free writing, so very, very important po talaga na meron tayong rubric para hindi sabi ng bata na kailangan habaan lang yung sagot niya or damihan lang yung mga words para mataas na yung points. Okay? Ayan. Then yung second criterion ay grammar, usage, and mechanics. So, ganun din. 5 points para pag-expert, 4 points accomplished, 3 points capable, at saka 2 points for beginner. So, ibig sabihin kapag 5 points sila sa quality of writing and then 5 points din sa grammar, usage, and mechanics. So, ang total ng points nila ay 10 points. So, dyan nakabase. So, ang maximum score nila ay 10 points since meron kang rubric na sinusunod. So, yan. So, ang gagawin mo na lang dito ay kukopyahin. So, paano siya kukopyahin? So, balik tayo dun sa ating Google Classroom. So, mapapansin natin, pag click natin yung rubric, ganito ang makita natin. So, ganyan. Ano yung mga nandyan? Ang ibig sabihin ng criterion ay yung isa sa mga criteria. So, di ba kanina meron tayong dalawang criteria, balikan natin, yung quality of writing, tsaka yung grammar, usage, and mechanics. So, i-copy natin tong quality of writing. Copy. Then, i-paste natin dito. Yan. So, meron tayong first na criteria, quality of writing. So, pwede ka pa rin dyan mag-explain ano ba yung pwede mong sabihin dito sa criterion description. Ano ba tong quality of writing na to? This criterion, then kayo na magdagdag kung anong gusto nyo i-explain. Then, dito, meron nakalagay points. Diba dito sa ating rubric ay meron tayong 1, 2, 3, 4. 4 levels. Expert, accomplished, capable, tsaka beginner. So, meron tayong una, expert. Balik tayo sa Google Classroom. So, ilang points ba to? Ang una natin yung expert. So, 5 points. So, 5 points. Anong level yon? Ito yung expert. Anong description ng expert para masabing expert siya? Balik tayo. Ito yun. Copyin lang natin yan. Copy natin. Highlight. Then, Control-C. Tapos, balik sa Google Classroom. Tapos, Control-V or paste. Yan. So, meron ka ng first level. So, meron pa akong 4, 3, 2. Ang gagawin ko ay click tong plus sign na nasa right side. So, click natin yung plus sign. So, meron ka ng bagong level. Ito yung 4 points naman, di ba? Ano ba yung 4 points? Balik tayo sa ating PowerPoint. Accomplish. So, copy. So, again, hina-highlight ko yung word. Then, click ko yung Control-C. Or, pwede nyong highlight. Then, right-click. Tapos, copy. Tapos, punta ulit sa Google Classroom. 4 points sa baba niya. Then, right-click. Tapos, paste.
Ayan. Then, balik ulit sa PowerPoint. Ganun na lang para hindi ka na mahihirapang mag-type. Unless gusto mong mag-type or gumawa ng sarili mong yung naiisip mo na bagay na rubric para sa iyong activity. So, balik. Then, sa description naman, right-click, paste. Ayan. Then, enter natin. Ayan siya. Then, again, another level. Yung third, 3 points. Anong level to? Ito ay yung capable. So, highlight, right-click, copy. Tapos, balik sa Google Classroom. Click sa level title, right-click, and paste. Capable. Tapos, balik dito. Ulit sa PowerPoint. Tapos, copy, highlight, then right-click, copy, balik sa Google Classroom, tapos description, right-click, then paste. Yan na. Sana lang. Add level ulit, plus sign, 2 points. Ano ba yung 2 points? Balik sa PowerPoint. So, pwede manggaling yan sa PowerPoint, pwede rin sa Word. Depende kung saan mo siya nilagay, yung rubric kung nasa nakalagay. So, gagawin mo na lang ay copy siya. So, right-click, copy. Tapos, punta sa Google Classroom. Then, right-click, then paste. Tapos, last one, balik sa PowerPoint. Copy. Right-click, copy. Then, Google Classroom, description, right-click, then paste. So, meron ka ng first criterion. Di ba dalawa yung criterion? So, gagawin natin ay, paano sir yung pangalawang criterion? Gagawin natin ay, scroll down. Yan. So, ito na yung first criterion natin. Pag natapos na yung first criterion, at magdadagdag ka ng second criterion, i-click natin ito nasa baba, yung add criterion. So, click yan. So, panibago na naman. Ano yung pangalawa nating criteria? Ang pangalawang criteria ay yung grammar, usage, and mechanics. So, copy natin yan. Highlight, right-click, copy, balik doon, then right-click, paste. Balik dito. Sa description, ganun din. Optional, nasa yan. Kung gusto mong explain pa. So, dito sa points, ilang points? Siyempre, di ba? 5. Tapos, ano ulit yung level? Expert ulit. Then, copy. Tapos, balik sa Google Classroom, ang level title, then paste. Tapos, copy, ano yung description niya, highlight, right click, copy, balik, then paste. Tapos, first level, second level, click yung plus sign, then 4 points. Anong level yon? Balik. Copy. Balik sa Google Classroom. Then, paste. Then, anong description? Ayan. Right click. Then, copy. Then, ulit lang yung ginagawa natin na proseso. Pangatong level. 3 points. Ano natin yan? Ito yung capable. Right click, copy, then balik, then paste. Tapos description. Ito yon. Highlight, copy, then balik sa Google Classroom, and paste. Then last level. Ito yung 2 points. Anong level yon? Ito yung beginner. Highlight, copy, balik sa Google Classroom, level title, right click, then paste. Last level ay ito. Ang last level natin ay ito. Ito. So ito yung last level natin. Right click, then copy, then Google Classroom, and the last one ay paste. Ayan.
Yan, sir, bakit ganun? Yung parang capable, ang laki. Pag click mo dyan, yan, may space siya. So, i-backspace mo lang. So, pare-pareho na siya. Wala nang problema. Meron ka ng first criterion, yung sa taas. Yung sa quality of writing. At pangalawang criterion mo ay grammar, usage, and mechanics. Ibig sabihin, makikita to ng bata at malalaman niya na ito yung criteria para sa kanyang score. So, ang total score, ang maximum score ay 10 points. Since 5 points yung mataas sa first criteria, at 5 points din yung mataas sa second criteria. So, pwede namang mag-mix and match yan. So, halimbawa, balik tayo dito. So, halimbawa, sa quality of writing, 5 points siya. Pero sa grammar, 4 points lang. So, 5 sa quality, 4 sa accomplish, 4 sa grammar. So, 5 sa quality, 4 sa grammar. So, siya ay 9 points. So, ganun lang. So, specific kung ilan yung score niya, depende bawat criterion. So, sa quality of writing, ano ba ang kanyang score? Sa grammar, usage, and mechanics, ano ba kanyang score? I-add lang. Then, yun yung total score niya. Doon makukuha yung kanyang score. Okay? So, yan na. Sir, medyo matrabaho pala ito. Yung sa rubric. So, kung meron akong 4 na klase o 5 klase at iba-iba yung aking class sa Google Classroom, hindi po ba matrabaho yan? Ang sagot po dyan ay hindi po. Diba? Sabi ko kanina, meron paraan para mas madali na hindi kailangan na mag-type, mag-copy-paste. Sa isang section ka lang gagawa at sa lahat ng sections ay meron tayong magic na gagawin para doon. Okay? So, okay na. Pag okay na yung lahat, na-check mo na, double check mo muna bago i-click yung save para at least walang maging problema. So, pag okay na yung mga criteria, yung rubric, click mo yung save sa upper right portion. Pag click ng save, okay, babalik ka doon. O yan. Di ba doon sa points natin, 10 points lang? So, kailangan 10 points din lang to, hindi 100. So, 10 points lang. So, 10 points para malaman niya. Okay, so okay na. Pag okay na yan, wala nang problema. Gagawin natin ay click na yung assign dito sa upper right side. Sir, ano tong arrow down button? Pag click natin itong arrow down button dito, pwede mong i-schedule or i-save as draft. Halimbawa, may gagawin ka next time. So, gusto mo, para hindi mo siya makalimutan, ang ginawa mo, nag-type ka na at i-schedule na lang. So, kung hindi pa naman siya kailangan at yan ay kailangan pa next week, i-schedule mo na siya. Pwede mo i-schedule. So, same din dun sa announcement. Diba kanina sa post, pwede mo i-schedule. So, pag click mo itong schedule, halimbawa, dahil hindi pa nga siya kailangan for this week, click mo yung schedule, ganoon din. Lalabas kung anong date, kung kailan, at anong time mo siya lalabas sa iyong Google Classroom na makikita ng bata. Ibig sabihin, pag schedule, hindi pa yan makikita ng bata. Dahil naka-schedule pa lang siya. Kumbaga, naka-save pa lang siya as an assignment. So, cancel mo na yan. Then, yung isa naman ay save draft. Ibig sabihin, pag save draft, naka-save pa lang siya. Nagawa pa lang siya, hindi mo pa siya ini-schedule at hindi pa siya for schedule. Kumbaga, pwede, may time ka pa for editing. So, papasok yan sa draft mo. Okay? So, click natin since kailangan na natin siya na ipasa sa mga bata. Click natin yung assign. So, pag click yung assign, yan na, automatic assigning, may lalabas. So, hintayin natin. So, automatic yan, meron ka ng first activity sa iyong classwork tab. Mapapansin mo nakalagay self-introduction. Ito yon. Then, meron ka dito 3 buttons. Pag click mo yan, so pwede mong either i-edit pa dahil may gusto ka pang may nakalimutan ka. Pwede mong i-delete dahil hindi pa pala kailangan. Or, pwede mong copyan yung link. Okay? So, yan yon. So, yan na. Then, sir, anong makikita ng bata pag sa bata? So, balik tayo dun sa bata. Since na-assign mo na siya, ibig sabihin, ready na siya for answering. So, pag pumunta ka, yung bata, paano makita niya? Ayan. So, pag kinlik niya yung classwork niya, click yung classwork, ayan na siya. Makikita niya sa kanyang classwork na meron ng first activity na pinapagawa si teacher. At kailan yung due date?
May 29 at kailan yung due date? May 29 ng alas 10 ng gabi. So, pag click na rin yung tatlong buttons, meron siyang copy link or report abuse. Wala naman siyang options yan. So, gagawin lang niya ay click yung self-introduction. Pag tinatapat mo yung cursor, mag-highlight siya. So, i-click lang niya yun. Then, na siya. So, yan yung lalabas. At makikita niya yung rubric. Again, dun sa iyong instruction, maganda rin na pag may rubric ka, mas maganda na sabihin mo doon na read and analyze the rubrics. So, make sure to follow the criteria para sa pag-grade ng kanilang output. So, pag kinlik yan ng bata, so since nasa bata tayo na Google Classroom, makikita niya ito yung dalawang criteria para mag-gradean yung kanyang output. Ito yung quality of writing at yung kanyang grammar, usage, and mechanics. So, yan. Okay. So, ito pala. So, ito yung susundan. Then, i-click natin tong X. So, pag kinlik niya na, di ba, gumawa tayo ng template kanina sa ating Google Classroom. So, hindi na niya kailangan punta pa ng Word, Microsoft Word at mag-type doon. So, i-click niya na lang to. Tapos, lalabas na yung ginawa mong template. So, ilalagay niya na lang yung pangalan niya dito, yung section niya, okay, then, introduction. Okay, then, yan. Tapos, pwede na siya mag-start na maglagay. So, syempre, magsasagot na siya. Yan, start na siya magsagot. So, then, pwede na siyang sumagot. Okay? So, kapag natapos siya ng sagutan, nailagay niya na sa kanyang sagot, ang kailangan niya lang pindutin ay turn in. So, i-click niya na lang yung turn in at papasok na yun sa iyo. Okay, so, i-discuss pa natin yan sa ating mga next tutorial videos para mas maintindihan natin. Okay? So, balik na tayo sa ating teacher Google Classroom. So, meron ka na first activity. Again, kung gusto mo magdagdag ng second activity, again, click mo ulit yung create. So, this time, gagawa ka naman ng quiz assignment. So, sa quiz assignment naman, ito yung parang multiple choice type na quiz. So, pag click mo yung quiz assignment, mariredirect ka sa parang ayan. Ito ang makita mo. Pag click mo yan, ito yung makita mo sa quiz assignment. So, ganoon din. Halimbawa, quiz number 1. Quiz number 1. Ayan yung title. Tapos, click mo dyan, all about Earth. And syempre directions. Type mo yung instructions mo. Read and analyze each question. Then, choose the best answer. Ayan. So, again, read and analyze each question, then choose the best answer. Then, dito ulit sa baba, what if, yan, gusto mo ulit na magkaroon pa sila ng time para mag-review dahil sobrang mabait ka nga. Dahil mabait ka, dahil gusto mo silang mag-review muna. So, bukod pa sa kanilang notes, ay gusto mo magdagdag pa ng mga informations. Sakaling meron ka ng mga handouts na ginawa, ang gagawin lang nila ay open. So, pwede mong i-add dito. Click mo yung add. Then, pwede ka na magdagdag ng file. Sa halimbawa, ito ay isang file. Click mo lang yung file. Then, automatic, hahanapin mo. I-click mo na lang tong select files from your device. Then, kung yan ay naka-PDF, yan ay PowerPoint, yan ay sinave mo na as image, yan ay kung anumang file, pwede mo na siyang ilagay dito, dito sa iyong Google Classroom. Okay? So, yan. So, halimbawa ito ay isang picture na nandun na information. Halimbawa, ito yun. So, pag click mo yung open, so, yan siya. Then, ito yun. Then, click mo yung upload. So, automatic, ma-upload na siya at ma-attach dun sa iyong quiz assignment. Ibig sabihin, ito yung reviewer mo. So, yan na. Okay? Then, dun sa assignment na yun, pwede mo na click ulit. Students can view the file. Students can edit the file.
Then make a copy for each student. Okay, dahil mabait kayo, pwede mo i-click yan. Then, dahil mahal na mahal mo yung mga estudyante, click mo ulit yung add. So this time naman gusto mo ng YouTube video. Again, nag-save. Halimbawa, meron kang channel ulit at nagkaroon ka ng at doon mo sinesave lahat ng mga recorded na videos mo. Halimbawa, yung mga instructional videos na upload mo na lang sa YouTube. Ayan. So, pwede mo yan. Kunin lang yung link. So, i-copy mo lang yung URL. So, click natin tong URL. Tapos, ilagay mo dyan yung URL ng yung YouTube channel. Kung ano yung specific na URL yon. Okay? Or, pwede rin na kung ayaw mo na ilagay sa YouTube, pwede naman na i-video mo yung sarili mo or na yung na-save mong video. Ganun din. So, saan yun? Yung save video. So, click add. Tapos, syempre, nandun yun sa file. So, parang file pa rin siya. So, kung yan ay video, ganun din. Hanapin mo na siya. Click mo lang tong select files from your device. Hanapin mo kung saan folder mo sinave yung video na yun. Then, click mo yung folder na yun. Then, click mo yung open. Then, click upload dito. So, ma-upload na rin yung video na yun. So, halimbawa, ang gusto natin ay, halimbawa, maghanap tayo ng video. So, YouTube na about Earth. So, again, halimbawa, Earth. Yan. Click natin. Hanapin natin. Hindi natin makahanap tayo dito. So, syempre dito, mas maganda na ang pipili nating video ay yung mga video na hindi naman sobrang haba at syempre yung video na talagang legit yung website. So bago tayo mag-click, make sure na tama yung website na kiniklik natin kasi syempre makikita yan ng mga bata. So halimbawa ito, Earth 101 National Geographic. So yan yung napili mo, click mo yan. So pag nag-highlight na siyang ganito, blue, click mo yung add. So automatic ma-attach na yan dun sa iyong file. So, meron ka ng reviewer, meron ka pang video. So, pag okay na lahat ng attachments mo, ready ka na gumawa ng iyong quiz. So, ang gagawin mo na lang ay i-click yung blank quiz. Okay, click natin to, yung blank quiz. Tapos, ma-redirect tayo sa isang Google Form. As teachers, medyo familiar tayo dito kapag umaten tayo ng mga webinars kasi usually ganito yung sinasagutan natin para sa attendance. Ito rin yun actually, ito yung Google Form. So, sa Google Form, sa blank quiz form dito, so pwede ka na dito mag-create ng iyong mga quizzes. So, dito, ang gagawin mo lang ay syempre, una, dito, ito yung questions, dito mo itatype, ito yung responses, dito naman yung mga sagot ng mga bata. Okay? So, click mo yung questions para mag-type ng mga questions. Siyempre, anong title ba? So, sa title, ito yun. Type mo, quiz number 1. Number 1. Ano ba ang title ng yung quiz? All about Earth. Ayan. Then, may mga description ka pa. Dex, pag okay na yan, pwede ka na gumawa ng first question. So, syempre dito, sa pagtatype ng question, may mga paraan din para mas pabilis. Pag meron ka ng mga questions na nasa yung file, Microsoft Word, or kung saan man, ang gagawin na lang ay copy-paste. Diba? So, halimbawa, gusto mo mag-type ng tanong dahil wala ka pang file na kung saan pwede pagkukuha ng type mo muna. So, ito, magre-ready ka na ng mga tanong. Meron kang options. So, anong klaseng question yung gagawin mo? So, pwede kang mamili kung short answer ba. So, ibig sabihin, ito ay parang identification. So, pwedeng paragraph form, pwedeng multiple choice, pwedeng checkbox, or pwedeng drop down. So, usually, ang pipili natin dito, ang pinipili ay yung multiple choice kasi marami ka nang pwedeng gawin dito sa multiple. At mas magiging madali yung pag-check kapag multiple choice yung pinili mo. Again, meron ka namang iba pang options. Halimbawa, may gusto kang idea na makuha sa kanila, syempre pipiliin mo short answer or pwede rin yung paragraph or pamiliin na data. Ito ba ay ganito, pwedeng checkbox. Pero kapag ang type ay true or false, multiple choice, basta may pagpipilian, pwede ang piliin mo na lang ay itong multiple choice. Yan. So halimbawa, ang first question mo ay what is
the third planet? What is the third planet from the sun? From the sun. Yan. So, halimbawa yan yung tanong mo. So, syempre, meron kang option sa option 1. Ano ba? Pwede kang sabihin yan, Mercury. Yan. So, napapansin nyo, may lumalabas suggested correct answer. So, pero wala pa tayong pinipindot. Okay? Then, ang pipiliin na, i-click natin itong dito sa add option para sa option 2. So, Venus. So, syempre, pag yan ay multiple choice, apat na choice, apat na options. Then, option 3, Earth. And then, yung dito, Mars. So, para meron ko ng apat na options, para sa sagot, click natin itong answer key. So, ang answer natin ay yung Earth, syempre. So, yan dapat yung may check. Para automatic, masya-check na ng computer kapag sumagot yung bata. Then, ilang points ba? So, mag-decide ka. Syempre, 1 point lang. So, 1 point. Pag okay na, itong tamang sagot, na-check mo na yan. So, lagi mong i-review para hindi magkaroon ng problema. Then, click mo yung done. Then, mas maganda na pag napapasin nyo sa may baba, may nakalagay required. So, dapat i-click natin yan. Kapag nakaganyan siya, nakailaw siya, ibig sabihin, kailangan sagutan niya ng bata. Required na sagutan ng bata. Bago niya ma-submit ang kanyang final answers. So, meron ko ng first question. Kung pare-pareho lang naman yung type ng yung test, ang gagawin mo na lang ay i-click tong duplicate. Kapag naman ayaw mo yan, ayaw mo na gusto mong palitan, syempre di-delete mo yan. So, pag gusto mong i-duplicate na lang para hindi ka mahirapan, click mo na lang yung duplicate. So, pag dinuplicate mo yan, yung first na question mo ay pareho dun sa second question. So, palitan mo na lang. So, panibagong tanong. So, click mo yan. Then, delete. Then, type mo yung next question. Ano bang next question? What is the most abundant gas in the air? Okay. So, what is the most abundant gas in the air? In the air on Earth. Ayan. So, what is the most abundant gas in the air on Earth? So, syempre, naglalagay siya ng suggested and correct answer. So, ito ay automatic ng Google. So, click natin itong first, then palitan natin. Mag-isip tayo na bang mga usually gas, oxygen. Then, nitrogen. Tapos, hydrogen. Tapos, helium. Ayan. Okay. Ano nga ba ang most abundant gas in the air? Siyempre, nitrogen. Tama po ba? Tama. Okay, so the most abundant is, so again, key answer tayo, answer key. Answer key. Then, click natin, nitrogen. The most abundant gas in the air. Then, done. So, dito po, meron na po tayong dalawang questions na ginawa. So, yung first two questions po natin ay multiple choice. So, dagdagan pa po natin. So, pwede pa tayong gumawa ng true or false na question dito sa ating quiz assignment. Pwede. Ang gagawin lang po natin ay pindutin po yung second question natin at pakita nyo po sa right side ng ating second question ay meron pong mga buttons. Meron pong plus sign. Ito po, ang ibig sabihin po niyan ay add question. Meron po, ito naman po, ang ibig sabihin po nito ay import question. Siyempre po, ito ay pag meron na po tayong file na nasa ating computer. Ito naman po, yung may letter T ay add title and description. Then, ito naman po ay pang-apat na button ay ang add image. Kung gusto po natin maglagay ng image. Then, dito naman po pang-lima ay add video.
And then the last one is to add a section. So gagawa po tayo ng ating tanong na true or false naman po. So ang gagawin po natin ay i-click yung plus sign na nasa taas. So pag-click po natin, baba po tayo, scroll down. So mapapansin po natin na ito po ay ganun din po, parang ganun din po sa taas. So ang tanong po dito ay okay lang ba yun na multiple choice yung nandito sa ating type ng questions, since ang gagawin po natin ay true or false. So pag kinlik po natin yan, wala po tayo na makikita na option na true or false. Pero alam po natin na sa true or false, ganoon din po, mamimili naman po din ang bata ng true or false. So pwede po natin gamitin ang multiple choice na format para sa ating true or false. So halimbawa po gagawa tayong tanong. Ang ating pangatlong tanong ay Earth rotates on its axis and revolves on its orbit. Okay, so halimbawa po yan po ang ating message or sentence. Halimbawa yan po ang ating sentence. Earth rotates on its axis and revolves on its orbit. So ang option po dyan ng bata ay is it true or false? So sa option 1, click po natin yung option 1. Then i-type po natin true. Para naman po sa option 2, click po natin dito sa may add option. Then type po natin false. Yan. So, alam naman po natin na ang Earth ay nag-rotate sa kanyang axis at nagre-revolve on its orbit around the Sun. So, pag ginawa po natin ang ating answer key, ang tamang sagot po ay true. Tapos po, lalagyan din po ulit natin siya ng points, kung ilang points po yan. So, 1 point. Then, click po natin tong done. Okay, so ganun din po sa may lower right portion. So ang gagawin po natin, click po natin tong required or toggle po natin tong required. So pag parang umilaw po siya or nagkakulay, ibig sabihin required po siya. So importante po na lagi po nating i-click tong required para ma-sure po natin na yung mga bata ay masasagutan lahat ng tanong bago po nila i-click yung submit mamaya. So, meron na po tayong 3 tanong. So, anong tanong pa po ba pwede natin magawa? Sir, paano naman po pag gusto kong magdagdag ng image sa aking tanong? Paano po ba yun? So, ganito lang po yan. Ang gagawin na po natin ay i-click po ulit yung plus sign para sa next question or new question. Pag-click po ng plus signs, scroll down po tayo. Then, this time po, ang gagawin po natin ay itapat po yung ating cursor dito sa may bandang right side or bandang left side ng multiple choice dito po sa bandang gitna. May makita po kayo na parang lalamas na box. So dito po pag click nyo po yan po ay para makapag-insert po tayo ng image sa ating tanong. So halimbawa po ang tanong ay what is the name of the satellite of the Earth. Satellite of the Earth. Ayan. So, what is the name of the satellite of the Earth? Now, gusto mong magdagdag ng image. So, ganun ulit. Tapat mo yung cursor dito sa may bandang gitna. Pag lumabas na pa yung parang box type, click po yan. Tapos, mariredirect po tayo dito. So, meron po tayong mga options dito. Meron po tayong upload. So, kung ang inyong pong file or ang inyong image ay nasa inyong computer na, i-upload na lang po natin. Or, pwede po ang camera. So, automatic pag kinlik nyo po yung camera, mabu-open po yung inyong camera. Pag URL po, by URL, ganoon din po, ang gagawin naman po nyo dyan ay pupunta po kayo sa isang website, tapos Photos, Google Drive, or Google
image search. So pag nasa computer nyo naman po yung inyong image at na-download nyo na po siya, ang gagawin nyo na lang po ay i-click tong browse. So i-click po natin tong browse. Tapos po, hahanapin na po natin ulit sa folder kung saan po natin sinave yung image na yun. So halimbawa po, ito po yung image ng satellite ng Earth. Then click ko po yung picture. Tapos po i-click ko po yung open. So pag click ko ng open po, automatic mag-upload na po siya dito. Then, makita niyo po na may insert na po yung image dun sa question na ginawa ko po. Ayan. Okay. Kung sakaling nagbago po dito, naging short answer, so ang gagawin lang po natin ay i-click po ito dito sa may arrow down button. Then, click pa rin po natin dahil gusto natin multiple choice naman para hindi na masyado mahirapan yung bata. Click natin multiple choice. Tapos po, ayan siya. So, medyo malaki po yung image. Pag gusto niyo po isang litan, gagawin niyo lang po ay i-click po yung image. Tapos po, mapapansin niyo, may mga parang box po dito sa kanyang gilid. So, click niyo lang po dyan. So, left click. Tapos po, long press. Tapos, i-drag niyo lang po sa size na gusto po ninyo. So, yan po siya. So, yan. So, sir, nasa gilid. Pwede pa itong ilagay sa gitna. Para po ma-align po siya, click po natin itong 3 buttons po na nasa kanyang upper left portion. Pag kinlik po natin yan, meron po dito sa alignment, pwedeng left align, center align, right align, or kung gusto natin palitan, or kung gusto natin i-delete or i-remove. So, click po natin yung center align. So, yan po, nasa gitna na siya. Since ang tanong po ay, what is the name of the satellite of the Earth? So, gawa po tayo ng mga options. So, halimbawa po, option 1 po natin ay Phobos. Tapos po, another option ay Io. Tapos po, next option ay Ganymede. And then the last, syempre, yung ating, may isa pa, so moon. So, yan po. So, pag okay na po yan, click po natin ulit yung answer key. Since ang pangalan po ng ating Earth satellite ay moon, click po natin yung moon. Tapos po, check po natin yung number ng points. Again, 1 point. Tapos po, pag okay na, click po natin yung done. Yan. Meron na tayong 4th question. Then, do not forget po yung required. Toggle po ulit natin. Parang i-on po natin siya. Ayan, may kulay na siya. Ibig sabihin, naka-on na siya. Required na po siya. So, pag okay na po yan, meron tayong 4 questions. Then, anong klaseng tanong pa ba ang pwede natin magawa? Sir, pwede po bang parang identification type? Yung tanong po ay hindi multiple choice? Pwede rin po. Again, click po natin yung plus sign para makapag-add po tayo ng question. Then, dito po, mapapansin nyo, same pa rin po yan, parang naka-default na po siya. I-click po natin dito sa ating options. Then, click po natin yung arrow down button. Tapos po, piliin po natin yung short answer. So, para po siyang identification type. Now, itatype po natin dito yung ating tanong. So, ano po ba ang ating magiging tanong? Halimbawa po is, ganito po. Ang tanong po natin ay, what is the liquid component of the Earth? What is the liquid component of the Earth? Ayan. So, alam po natin na may 3 components ng Earth, yung hydrosphere, meron po tayong hydrosphere, atmosphere, at lithosphere. So, yan po. So, gusto mo na identification type. So, pwede ka rin syempre magbigay ng hint. Kung gusto po ninyo, pwede rin pong hindi. Kung na-discuss nyo naman po yan, syempre, okay lang po yan kahit wala na. Sir, paano po yung answer key niyan? Since yan ay identification type, so short answer. I-click po natin itong answer key. Tapos mapapansin po ninyo, may nakalagay po dito na list
correct answer. So, list of correct answers. Now, since tayo po ay identification type or short answer type ng tanong, kailangan po ay meron tayo mga possible na sagot. So, syempre, sagot po natin na hydrosphere. So, mas maganda rin po na maging specific tayo sa ating tanong. I-indicate na rin po natin doon na kung ito po ay small letters or all capital letters para po mas maging specific po yung ating tanong. At pwede po tayong magka-problema kung maliit po yung naisulat po natin dito tapos malaki po yung sagot ng mga bata. Maari po na hindi tama, kahit tama po yung nilagay niya pero mali po yung ginamit niya, puro small letters or puro capital letters or combination, then baka hindi po siya tanggapin ng computer. So, halimbawa po, ang ilalagay ko na lang po dito ay capital letter. Para hindi na po tayo mahirapan. Hydrosphere. Yan. So, yan po. And then, mark all other answers incorrect. So, siyempre gusto mo lang isang sagot lang, ititik po natin to. Okay? Then, kung gusto niyo po, pwede rin po kayo maglagay pa ng feedback. Parang magpa-pop up po yan. Pag sumagot siya, pwede rin po yan. So, yan po, hydrosphere. Then, i-click po natin tong sa points. Again, 1 point. Then, pag okay na po, then done. Now, babalik po tayo dun sa tanong. Again, kailangan po, dagdagan natin siya ng directions na note. Write your answer. Write your answer in capital letters. Okay? Para specific po. Yan. Again, note, write your answer in capital letters. So, yan po. Then, click po natin itong required. Ayan. So, meron na po tayong 5 questions. Okay? Ayan po. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, we have 5 questions. Anong next na nagagawin na natin? So, kung ang gagawin nyo lang po, pag gusto nyo pa magdagdag ng tanong, ay ganun pa rin po yung proseso. Click nyo lang po itong plus sign, then magdadagdag at magdadagdag po kayo ng question. Sir, paano po pag kailangan ko magdagdag ng tanong in between question 1 and question 2? Lagi lang pong gagawin nyo ay i-click po, halimbawa pag gusto nyo magdagdag ng tanong in between 1 and 2, click nyo lang po yung question number 1, tapos po click nyo po yung plus sign sa may right side. So automatic po, mapapansin nyo, pag nag-scroll down po kayo, ay meron na pong bagong tanong or bagong tanong na pwede nyo pong paglagyan dito po sa gitna ng question 1 at question 2. So, ganun lang po siya. Ganun lang po yung proseso. Okay po? So, i-delete na po natin to. Yan. So, for example, for this tutorial video, we have 5 questions po. Again, you have the choice if you want to add. So, since pwede po kayo magdagdag ng kung ilang pong questions na gusto niyo pong gawin ng mga bata. Okay? Sir, okay na po ba yan? So, syempre, gawin natin siyang mas visually na appealing para sa mga bata. Yun po ang advantage dito sa Google Classroom. Pwede po tayo magdagdag ng mga images. So, ang gagawin po natin ay i-click yung ating dito sa may upper right side portion. So, para po siyang paint na symbol. So, ito po yung customize theme. So, i-click po natin yung customize theme. Tapos po, pwede na po tayong magpalit ng header. Or pwede na po tayong maglagay ng header. Ito po yun. So, ang gagawin lang po natin, click po natin yung choose image. Click po yung choose image. Then, ma-redirect po tayo doon sa mga default na headers. Or kung gusto po ninyo, meron po kayong gawa na sa tingin nyo ay mas maganda, pwede rin po kayo mag-upload. Dito nyo po, i-click yan sa may upload. Then, i-upload nyo na po yung inyong photo. So, same din po sa mga photos. Pag click nyo po yung mga photos, ito po yung mga photos po ninyo na nasa inyong Google Drive o nasa inyong computer. Or ito po yung mga
na-upload nyo na po dati. Okay? So, i-click po natin sa mga themes. Dito po tayo pipili. Again, sa themes, meron po tayo mga options na mga pwede natin pagpilian. So, work and school, illustrations, yan po, birthday, food and dining, party, just kids, wedding, night out. So, sa tingin ko, nasa work and school po yung ating pwede magamit. Ang topic po natin is all about Earth. So, maghanap po tayo ng something na related sa Earth. Okay. Ayan. So, sa palagay ko, ito po pwede. So, yan. So, pag okay na po yan, gagawin po natin ay click tong insert. So, i-click po insert. So, mapapansin po ninyo, nagkaroon na po ng header yung ating pong quiz assignment. So, meron na po siyang header ng Earth. Now, dito naman po sa theme color, para po magbago yung mga kulay po ng kanyang mga linings. Pag napapansin niyo po color blue, pwede niyo rin pong palitan yan. So, pag gusto niyo pong gray, kung gusto niyo pong parang purple, so pwede niyo po siyang dagdagan or palitan. Or pwede niyo po yung click yung plus sign, tapos po ay mamili po kayo ng kulay na gusto po ninyo. So, pwedeng neon green. Okay. Then, click nyo lang po. So, earth tayo na something sa blue. Tapos po, click natin yung add. Okay, so yan na po. So, meron tayong theme color. Next naman po ay yung background color. Ito po yung background natin. So, pwede rin po natin siyang palitan. Pwede po dito. Yan. So, pag-click nyo po yan, mababago po ng kulay instantly. So, yan. Or, pwede rin pong white. Okay, so halimbawa, yan po yung napili natin. Meron sa font cell po, pag click mo natin yung arrow down button, meron po tayong 4 options: basic, decorative, formal, at saka playful. So, ang suggestion ko po ulit, since ito po ay isang exam, test, let's make it parang basic lang or formal. Para po hindi tayo magka-problema sa mga iba na medyo may problema sa kanilang vision. So, para po lang siya, default lang po. So, basic po ang pipiliin natin. So, pag okay na po yan, nakapili na po kayo ng inyong header. Meron na po kayong header. Napalitan nyo na po yung theme color na gusto po ninyo, pati po yung background color. Gagawin nyo na lang po ay i-click yung X po dito. So, yan. Okay? Now, kung gusto nyo pong makita kung ano po ang magiging itsura niya kapag sinend nyo na po sa mga bata, i-click po natin itong ito po. Yan. Ito pong parang mata. Preview. So, sa student view, ganito po siya. Yan. Okay? Okay. So, check nyo po lagi. Then, click po tayo doon. Then, ano pong next natin pagkatapos na natin? Okay. So, bago po natin siya i-check, may kailangan pa po tayong gawin dito sa may upper left portion. Papansin nyo po ba dito? Blank quiz. So, kailangan po natin palitan. Yan. Ang gawin na lang po natin ay simply, i-copy po natin yung ating title ng ating pong quiz. So, highlight po natin. Then, right-click, copy. Tapos po, click natin dito sa may blank quiz. Highlight yung blank quiz. Tapos, right-click. Then, paste. So, meron na po tayong title ng ating quiz assignment. Okay, so okay na po yan. Ano na po bang next na dapat natin gawin? Ang next po natin dapat gawin ay pindutin po itong settings. So, ito po yung gear na nasa upper right side. So, click po natin yung gear. Yan. So, sa pag-click natin yung settings, meron po tayo dito mga options. Ang pinaka-importante po na dapat yung pindutin ay ito pong collect email addresses. So, kailangan po yan naka-check para po pag sumagot po yung mga bata ay automatic mare-record po yung sagot nila at makokollect po yung kanilang email ad. So, ganun po yun. Okay? Then, sa response receipts po, ang ibig sabihin po niyan ay respondents receive a copy of their responses. So, nasa inyo po yan kung gusto nyo pong
i-check yan or hindi. Then, requires sign in. Limit to 1 response. Ang ibig sabihin naman po dito ay ililimit ba natin siya sa 1 response or gusto pa po ba natin siyang mag-exam or pwede niya pang ulitin yung exam since tayo po ay nagpapa-quiz at importante po yung result nito at para maiwasan po yung pagpapalit-palit ng tanong. Okay, so i-click po natin itong limit to 1 response. Ibig sabihin, isang beses lang po siya pwedeng sumagot. Dito naman po sa baba, nakalagay po respondent scan, edit after submit, or see summary charts and text responses. So dito po, hindi natin siya check kasi kung yan po ay chinek po natin dito, edit after submit, ibig sabihin, pwede pa po nila ulit ma-edit yung kanilang sagot. Na siguro po, mas maganda, hindi na po natin i-check. Okay? So, yung pinaka-importante po ay ito pong collect email addresses at pwede rin po itong limit to 1 response. Again, nasa option nyo po yan. Okay? Then, click po natin itong save. Okay. Now, mapapansin nyo po kapag kinlik natin sa settings yung collect email addresses, magbabago po yung sa may bandang unahan ng ating quiz assignment. Pag inobserbahan po natin, nasa baba ng header, di ba po dun sa ating dati ay yung title, pero this time po, meron na po siya nakalagay na email address. Ibig sabihin po niyan, itatype ng bata yung kanyang email address dito po sa unahan. So, kiklik niya lang po yan. Then, pwede na po siya mag-proceed sa pagsagot ng mga tanong. So, yun po yung nadagdag doon. So, pag gusto niyo po makita ulit, click po natin yung preview. Yan. So, ganito po ang magiging itsura, makita po ng bata. So, mapapansin niyo po, meron na po ditong email address. Yan. Okay. So, we have 5 questions. Then, submit na po sila. So, mamaya po, itatry natin sagutan gamit yung student account na ginagamit po natin para makita natin kung paano ang magiging itsura nun sa mga bata. So, yan po. Okay. So, pag okay na po yan, balik po tayo ulit sa ating assignment. Na mapapansin nyo po dito, meron po ditong word na send. So, pag click po natin yung send, usually po, ang send ay gagamitin natin kapag gusto natin siyang magamit or gusto nating ibigay yung ating exam sa ibang tao. So, pwede po sa mga co-teachers po natin, pwede rin po yun. So, magkakaroon po sila ng kopya ng quiz assignment na ginawa po natin. So, ang gagawin mo lang po ay type po yung Gmail account po nila dito, yung email address. Pag na-type nyo na po, simply click po yung send dito sa may lower right portion. Okay? Then, ito naman po ay pwede nyo rin po na i-share ang inyong quiz assignment gamit po yung link. Ito po yun. Ito po yung link na yan. Ikokopya nyo lang po yan. Click nyo lang po. So, pag nag-highlight na po siya, copy. Tapos, pwede nyo na pong isend kahit sa messenger ito pong link na to sa inyong co-teachers or sa ibang tao na gusto nyo pong pagbigyan. So, mahaba po yan, di ba? Pag click nyo po itong shorten URL, umiiksi po yung ating URL, yung link. So, ganun po siya kasimple. Okay, para mas maiksi po yung URL. Okay, so, ang send po ay para po sa pag-send externally ng ating ginawang quiz assignment. Kung gusto po natin siyang i-share sa ating mga co-teachers o sa mga ibang tao po na gusto natin pagsendan. Okay, so i-X po natin to. Okay, so meron na po tayong 5 questions. Nakagawa na tayo ng ating quiz assignment. Congratulations, Kamasters! So, ang gagawin po natin ay bumalik sa ating teacher's account sa ating Google Classroom. So, click natin yan. So, automatic po ito po ay nasa-save.
na sa ating Google Classroom. Lahat po ng ginagawa natin, lahat ng mga changes na ginagawa natin ay naka-connected po sila lahat. Okay? So, click po natin, punta po tayo sa ating Google Classroom, sa ating account. Ayan na po siya. So, mapapansin niyo po dito, yan. So, meron po tayong title, meron na po tayong instructions. Ito po yung ating quiz assignment or quiz. Meron po tayong in-attach na image na pwede magamit ng bata as reviewer. Pwede rin po tayong magdagdag ng file. Again, ang kailangan nyo lang pong gawin ay click tong add. Then, mag-add po kayo ng mga gusto nyo pong i-add pa. Then, meron din po tayo ditong video na pwede po mapanood ng bata. So, ang maganda po dito, marami po tayo pwedeng gamitin ng mga external na files or mga websites or mga videos na mas makakatulong sa mga bata natin. Okay, so, mas marami tayo, kumbaga, options paano sila matuto. Now, punta po tayo sa may bandang right side. Again, sa right side po, nakalagay po ito 4. So, yan po, automatic sa pangalan niya po yan. Then, kanina po isi-send. So, all students. Yan. Tapos po sa points, ilan po ba yung ginawa natin tanong? Diba? 5. So, dapat po yan ay 5 points. Okay? So, 5 points. Tapos po ay i-click po natin dito kung kailan po natin gustong ibigay. So, ito po yung sa date, sa due. O kailan po ba ang due date nito? So, kung gusto nyo pong palitan, halimbawa, ang due date niya ay May 29, 2020. So, then, or anong oras? So, 11:59 PM. So, beating the deadline. Yan. Then, kung anong topic. Okay, so, since ito po ay multiple choice, hindi na po natin kailangan ng rubric. Yan. So, yan po. Pag okay na po lahat, wala na po maging problema, ang gagawin na lang po natin ay i-click po yung assign. Pero bago po natin i-click yan, i-check po natin dito sa may right side. Ano po yung arrow down button na yan? Pag click po natin yan, again, it's assign, schedule, or save draft. So, pag click po natin yung assign, automatic, matanggap na po yan ng bata. Pag click po yung schedule, ang mangyayari naman po ay magsiset tayo ng date and time kung kailan siya mag-a-appear or matatanggap ng mga bata. At kung save draft naman po, ibig sabihin, pwede niya po siyang i-edit. Masisave lang po siya as draft. So, since nakagawa na po tayo ng due date, pwede na po natin i-click yung assign. Yan. Mag-pop up po dito, students will see the assignment in their streams immediately. So, ang gagawin na lang po natin ay i-click yung assign. Ibig sabihin, automatic, pag click po natin ang assign, ay makikita na po yan ng ating mga estudyante. Okay. Pag click po natin ng assign, so, ang makikita po natin dito ay yung ating in-assign na quiz assignment. So, dito po natin makikita yung turn in, ibig sabihin, ilan na po yung nag-submit, at ito naman po ay kung ilan po yung estudyante natin sa ating account. So, dalawa po. So, magbabago po yan. Once na may nag-submit po dyan na isa, automatic po, magbabago na po dun sa may turn in. So, gusto niyo po ba makita kung sa student account? So, check po natin. Punta po na tayo sa ating student account. So, mapapansin niyo po dito, nasa student account na po tayo. Dito po sa may left side, may nakalagay po dito na mga upcoming or yung mga ating po mga activities na kailangan sagutan ng bata. So, dito po nakalagay self-introduction. Ito po yun. At nandito na rin po yung quiz number 1. Okay, nandito na po sa upcoming ng bata. So, pag click po natin itong view all, yan. So, ito na po yung mga kailangan niyang sagutan. So, pag click po yung quiz number 1, all about Earth. Yan po siya. So, makita po ng bata yung in-upload yung image. Then, pag click po natin itong view details, yan po siya. Tapos po, notify yung bata na when you're ready to submit all your files for the assignment, remember to hand it in.
Okay, so itong pipindutin po ng bata kapag siya po ay mag-turn in or mag-hand in na or magsasubmit na po ng kanyang sagot. So, got it? Okay, so dito rin po pwede na mag-comment, private comment yung bata or mag-message po sa inyo. Okay, so pag ready na po, so syempre ang gagawin ng bata, pag dun sa inyong options, panoorin muna yung mga video. So pwede po nilang panoorin yung mga video. Pag kinlik po nila yan, so automatic po makita na po nila yung video. So yan, so pwede na po silang manood ng video. Yan. So di ba ang maganda po talaga. So talagang alternative na way para makapag-klase po tayo sa mga bata. Okay? Po siya. Okay, so pag okay na po, ang gagawin lang po ay i-click po natin tong arrow dito po. Ayan, so kung okay na po yan, ito po yung image, i-click din po niya yan. Then, so pag okay na po lahat, ang gagawin na lang po ng bata ay i-click tong quiz number 1, all about Earth. So pag click na po yan, automatic mariredirect na po siya doon sa ginawa po yung quiz assignment. So try po natin. So ito po, so kailangan niya po i-type yung kanyang email address. So ayan. So pag meron na pong Gmail, sasagot na po siya. What is the third planet from the sun? Earth. What is the most abundant gas in the air on Earth? Halimbawa po, medyo narito lang po siya, lagay niya oxygen. So pag ano po natin, para makita po natin kung ano pong mangyari, kung magkakamali pa rin po ba siya. Then, Earth rotates on its axis and revolves on its orbit. So, true. Then, what is the name of the satellite of the Earth? So, moon. What do you call the liquid component of the Earth? Note, write your answer in capital letters. So, what if po yung bata ay masyadong excited, nag-type, hindi nag-capital letter. So, ang nilagay niya ay tama naman, hydrosphere, pero maliit na letter. So, tingnan po natin kung ano po ang lalabas. So, again, dalawa po yung minali natin para makita po natin. At tatlo po yung tama. So, pag okay na po siya, syempre, pag talagang ano pong bata yan, i-review niya yan. Ayan. So, dahil po sobrang excited, kinlik po agad yung submit. So, pag click po na submit, ayan. So, nandito na po, quiz number 1, all about Earth. Then, nakalagay po, your response has been recorded. So, check po natin tong view score. So, ang score niya po ay 3 out of 5. So, may dalawang mali. So, tingnan natin, tama yung first question, mali yung pangalawang question. So, nakalagay na rin po dito yung tamang sagot, which is nitrogen. Tapos po yung third, tama. Yung fourth, tama. Yung fifth, tama. Yung kanyang sagot, pero hindi niya sinulat ng capital letters. So, napansin niyo po ba? Ang correct answer lang na tatanggapin ay capital letter. So, case sensitive po siya. Ibig sabihin, kung capital letter po ang nilagay nyo sa correct answer, dapat capital letter din po ang ilalagay ng bata. So, napaka-importante po na pag kayo po ay gagamit ng short answer na type ng exam sa quiz assignment, dapat po ay naka-specify din sa inyong question kung ano po ba ang dapat na isulat ng bata na sagot. Should be, laging naka-specify po yun. Okay po. Congratulations, Kamasters. Meron tayong pangalawang classwork na nagawa natin. So, medyo mahaba-haba po yung proseso, pero pag nagamay naman na po natin, madali na lang po yan. Siyempre, sa umpisa lang naman po medyo mahirap. Tama po ba? Pero, alam ko po na porsigido tayong lahat makagawa. At alam po, naniniwala po ako na makagawa rin po kayo ng sarili nyong mga classwork. Okay. So, ang gagawin na lang po ng bata ay so, pag nasagutan niya na po yan, gagawin niya na lang po ay i-click yung hand in. Okay? Since hindi niya naman po may edit na yung kanyang sagot kasi di ba nakalimit lang po sa isang response. So, ang i-click po ng bata pag okay na po ay
i-click po yung hand in. Okay? Okay, check mo natin. Okay. So, pagka hand-in po ng estudyante, ang gagawin po natin para makita yung kanyang result ay i-click po atin dito yung ating ginawang Google Form or yung quiz assignment. Tapos po, mapapansin natin na i-click pa natin dito sa may parang pencil. Yan. Then, i-click pa natin itong responses. So, napapansin niyo po, meron ditong 1 response. Tingnan po natin kung sino po ba yan nagsagot. So, check po natin. So, summary. Then, question. Then, ito pa yung mga tanong. Then, individual. Yan. So, napapansin niyo po dito, ito po yung Gmail, email address or email ng bata natin. So, di ba po ba, ito yung estudyante na nasagot kanina. So, ito, yan po siya. Ang score po niya ay 3 out of 5. So, na-record na po dito yung kanyang sagot. At makikita nyo rin po dito yung ano yung tama niya, tas ano po yung mga mali niya na sagot. So, yan po. So, dito rin po, mamamonitor natin kung ano, pwede natin, dito po pwede natin magamit para ma-monitor po natin ang ating mga estudyante kahit papaano. So, yan. So, lahat po ng mga sagot ng mga estudyante po ninyo ay automatic po ay marirecord po dito sa may responses at individual. So, since isa pa lang po yung sumasagot, isa pa lang po yan, 1 out of 1. Pero kung meron po kayong 50 students, so automatic po yan. Pag nag-turn in na po, nag-hand in na po sila ng sagot, lahat, ay makikita na po natin dito, automatic, yung kanilang sagot. Okay? So, yan po. So, ganun lang po siya kasimple. So, meron na po kayong quiz assignment. Okay? So, balik po tayo sa ating account. Yan. So, ganun lang po siya. Pag nandito po kayo sa may quiz, at kung gusto nyo pong lumabas, ang gagawin nyo lang po ay click po dito, yung may 3 line. Then, click nyo po natin po yung class. So, yan po. Babalik ulit po tayo dito sa ating pinaka-dashboard. So, ito po yung class natin. Yan. So, yan po. Then, classwork. Yan. So, meron na po tayong dalawang nagawa, assignment at saka quiz assignment. Now, sa next part po ng ating mga Google Classroom tutorial, ay i-discuss po natin yung iba pong parts ng ating classwork. So, yung question at saka material, next na po natin i-discuss, plus po yung people at saka grades. So, please always tune in po sa ating Google Classroom Tagalog serye. Always check my channel for new uploads ng videos para po sa part 3 ng ating Google Classroom tutorial Tagalog serye. Sana po ay nakasunod tayo sa pag-create ng dalawang classwork. Ito po yung assignment at quiz assignment. So, sana po ay nagtatry din tayo. Mag-try rin po tayo sa ating laptop, sa ating ginawa ng Google Classroom account. Kasi po mas na explore po natin siya at mas naiintindihan po natin yung iba pong mga features ng ating Google Classroom. Again, maraming salamat po mga ka-masters sa inyong suporta. Sa mga nakapag-subscribe na po, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please click the subscribe button and the bell button. Pag kinik niyo po yung bell button, automatic po manonotify kayo kung may video po na bagong upload. Please share the video kung sa tingin niyo po ay pwede po makatulong pa po sa ating mga co-teachers. Thank you so much, Masters. This is your Maestro Johnny, and see you sa ating next Google Classroom tutorial Tagalog serye.